Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang susunod na programa ay maaaring maglaman ng mga pananaw at opinyon na hindi kinakailangang sumasalamin ng mga pananaw ng CBS. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air! Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingad. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold us on air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balita, may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat sa truth. That's on air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon mga kababayan. Ito yung lingkod, Dr. J sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa Service DWL. 1098 kHz sa ating mga talapitan at kasama natin naka-blue Dr. R. Magandang hapon. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. No? Dr. J, naririnig mo ba ako? Parang may nahihinaan ako sa buhay ko. Diba? Malakas. Alam mo, Dr. Loud J, and clear. medyo parang hindi ganun kainit ngayon kaysa doon sa kahapon. No? Sobrang init. Kaya hindi ko pinapayuhan yung mga nasa labas, lalo na dyan sa mga lugar. No? Tulad ng mga tao dyan sa Senado. No? Merong mga nasa labas ng Senado. Mga ano daw mga ang tawag dito sa sa nakita kong Facebook page bangagista. Mga bangagista daw. Meron daw mga bangagista dito sa Senado. Gayon din ay meron din pong mga taga-suporta ng Vice Presidente Sara Duterte. No, kayo po yung mag-hydrate, no? Kahit kayo bangag o kayo taga-suporta ng Vice Presidente o pati sa ating mga kapulisan, mag-hydrate po kayo. No, napakahirap na laban ng sobrang init ng araw. Dr. J, may stroke pa dyan. Sa ganyan, di ba? Lalong-lalo na siguro pag sobrang init na, tapos biglang darating yung sasakyan, magbubukas ng bintana, makikita mo si Auntie Claire. Si Ate Claire nagreklamo. Tinawag daw siya pangit doon sa Canada. Alam niyo mga kababayan, huwag naman niyo tawagin na pangit si Ate Claire. Nasasaktan ng kalooban actually si Ate Claire maganda ang mukha. Ang pangit lang yung laman ng utak at saka yung kalooban, Dr. R. Alam mo, Dr. J, medyo mainit yung yung issue niyan sa usapin ito kay Claire no. Alam mo naman di ba? Alam mo naman, Dr. J, tayo ay dating nakatira sa Toronto, Canada. At pinili lamang nating magbalik dito sa Pilipinas. Dahil napakaganda po ng Pilipinas. Hindi ko lang alam sa ngayon, di ba? Alam niyo sa Canada, nire-respeto ho, Auntie Claire, ang karapatan ng tao magsalita. Huwag lang mong mga haras. Di ba? Iba kasi yung nangaharas, yung hahawakan, yung ang tawag doon, pagkwelyuhan ka, o hahatakin yung buhok mo, o yung papaluin yung kotse mo. Physical harassment.
Wow. Oo, pero yan ho ay karapatan ng mga tao, no? Saka alam mo, Dr. J, nakikita ko nga doon sa mga Facebook page, no, sinasabi ng mga OFW, baka meron hong isang nag-share na naririnig ko yung kanyang vlog, no, parang vlog yung ginagawa niya. Kalalabas, natatapos lang daw sa doctor's appointment. Sa totoo lang ho, pag kayo ay OFW, napakagastos ho magpa-doctor's appointment. Paano ho natin nakakasiguro na yan ho ay OFW? Aba, ay marami hong Pilipino na nagmamahal sa dating Pangulong Duterte dyan sa Canada. Aba, yung mga anti-Claire tapos meron pa, Dr. J, sabi, mga mga squatting. Ay baka nakakalimutan ng mga nagko-komento ng mga squatter yan nagpapahayag ng kanilang damdamin sa Canada, ba? Baka kayo ho, hindi pa ho kayo nakatikim ng kalahating $1,000,000 na bahay. At ang mga tao dyan sa Canada ay nagkaroon na ng ganong kalaking bahay at ganong kamahal. Tapos kung matawagin nyo ba na may mga tao doon, yung mga squatter, hindi ho kayo kaya ang mga squatter, no? Patulad ho nung pinararotangan nila na pangit. Mayroon ba squatter sa Canada? Naku, alam mo, Dr. J, alam mo, meron dyan mga homeless, pero ilan-ilan, no? Pero may mga shelter naman. Pero wala kang makikitang nag-squat. Kaya lang yung mga nagsasalita na yan, hindi naman din siguro sila mga squatter. Pero mga squatter lang ang kanilang mga bibig. Katulad yan, ano? Hindi naman siya physically harassed kasi sinusundan lang siya, napanood ko yung video. At sumigaw lang yung isa na, ang nanay mo, orange. Orange. Di ba yung tang orange yun? Kaya sinigawan siya na ang nanay mo si Tang. So parang nasaktan siya. Pero ang pinakamasakit sa kanya, yung tinawag siya na pangit. Talaga yun ang kanyang pinag-center na kalooban niya na talagang hindi niya makalimutan, hindi niya matanggap na pangit siya. Pero totoo naman ang sinasabi ko, Dr. R. Pangit ang kanyang ugali at saka yung kanyang pagsisinungaling ay yun ang pangit. Hindi, physically, hindi ko kayo pangit. Pero yung ugali ninyo na pag nakaharap kayo, akala mo, ikaw yung boss ng taong bayan. Tandaan nyo, pag kayo ay nasa gobyerno, ang boss ninyo, taong bayan, Dr. R. Baka nakakalimutan na ito si Auntie Claire na yung sinasabi pa niya hindi naman daw ganun ang ugali ng mga Pilipino. Auntie Claire, nakarating na ho ba kayo dyan sa gilid-gilid ng Smoky Mountain at Divisoria? Alam nyo, yung mga tao dyan, kababait naman. Pero pag inalipusta nyo, hindi lang humura aabutin nyo, Auntie Claire. Baka hubilisan nyo ang pagtakbo dahil may humahabol na sa inyo. Alam mo, Dr. J, minsan, alam mo, the truth hurts. Pero alam mo, what hurts even more, Dr. J, is your denial of the truth. Yeah. Tama. Kasi siya deny ng deny na katulad yan ng mga pangyayari sa atin, no? Binabalik ko niya ang katotohanan. Yung kanyang segue, no? May katotohanan na sinasabi pero binabalik ko niya at yan ang hindi maganda kay Auntie Claire. At kung minsan, at hindi lang minsan, madalas pa, Dr. R, talagang para siyang taga-dot entertainment. So, yun ay, alam mo yun. Alam mo, artistahin. Artistahin, oo. Alam mo, Auntie Claire, hindi niyo kukontrolin ang opinyon ng isang mamamayan. Lalo na kung ito'y Pilipino. Kung tingin sa inyo ay pangit, ibig sabihin, pangit talaga kayo. Alam mo, Auntie Claire, baka yan alam nyo, yung napapanood rin niya yung mga sinasabi nyo. Lalo na doon sa mga presko ninyo. Di ba ho? Maaaring hindi naman siguro mukha. Dr. J, alam mo sa totoo lang, hindi naman pangit si Auntie Claire physically. Di ba? Di ba? Alam mo sa totoo lang, Dr. J, at least 1% maganda siya. At least may 1%, ha? Isang boses lang ang malinaw. The truth doctor
Dr. Jane. At least Medyo 1% siyang doktor. At least 1%. Yung kwan kasi. At least 1% maganda siya. Oo. Kaya nga. Tama ka na at least 1% maganda. Ay at least 99% lang ang kapangitan. Ganun din ang suba total yan. 99% na. Tapos may 1% ka. Okay Alam mo kung saan natin nakuha yung 1%, Dr. J? Alam mo ba kung saan natin nakuha? Nakuha natin yun na yung palang 16 minus 15 is 1. Kaya 1%. Maganda siya declare. So ngayon, at yan na nga ang dyan, na pangyayari sa atin sa ngayon na nagkaroon ng sama ng loob, dinibdib niya, nag-report ka agad siya dito sa Pilipinas at marami namang mga nagsasabi doon na depending Ate Claire na siya yung ginawa daw sa kanya ay isang criminal act. Pero sa paliwanag mo naman na wala, hindi naman totoo pala na gano'n yan eh. Na may karapatan ang bawat isa, lalo na sa Canada, na magpahayag ng kanilang nararamdaman. Yun po ay, alam nyo, yan ay guaranteed sa kanila ang right of free expression. Yun nagpapakita talaga. No? Yung right for free expression doon sa Canada. Alam mo, sa totoo lang, Dr. J, habang nagsasalita ka, naiisip ko, sinasayang natin ang airtime natin dito kay Auntie Claire na wala namang kakwenta-kwenta dapat na pagdiskusyonan. Diba? Ang kailangan lamang na gawin ni Auntie Claire ay tanggapin niya kung sinabi sa kanya na pangit siya. Pangit siya. Kailangan lamang niya itong tanggapin. Alam niyo, yan ay opinion ho ng isang tao nga nanonood, napapanood kasi kayo lagi, Auntie Claire. Kaya ang tingin ho nila sa inyo ay pangit. Hindi kami nagsasabi na pangit. So, sa totoo lang, maganda si Auntie Claire, 1% nga lang. Pero, kung sabihin siya ng pangit, pangit na siguro talaga. Hindi natin alam. Yan ang opinion ng mga kapwa natin Pilipino sa Canada. Pero Dr. J, maiba na ako. Sayang kasi yung airtime natin dito kay Auntie Claire. Okay. Maiba ako. Sama ng loob. Sama ng loob. Alam mo, meron tayong ipapakitang video na masakit sa kalooban, Dr. J. Ito isang ama na nagpapaalam sa kanyang anak. Panoorin po muna natin itong video na to. Okay. Ayan, Dr. J, napanood mo. Alam mo ba kung sino yan, mamang yan? Alam mo ba kung sino yung ama na humalik sa kanyang anak, Dr. J? Namumukhaan mo siya. Parang si Mike ito eh. Oo, alam mo. Tama ba ako? Nakuha na nitong siyang kaibigan natin si dating Congressman Mike Defensor. Nung siya ay nagpapaalam kanina dun sa kanyang anak, bago siya tumungo at mag-surrender. Di ba? Maiba lamang ko ako, may raming bali-balita na sinasabi na naaresto daw itong si dating Congressman Mike Defensor sa isang coffee shop diyan sa Quezon City. Wag ho kayong kalat ng fake news. Itandaan niyo sa mga nagkakalat ng fake news na yan, tatamaan ho ng magaling inyong mga pamilya dahil sa pagkakalat ng masamang balita tungkol sa isang ama na nagmamahal sa isang anak. Ito
ito ay isang scene, Dr. J, no, yung nasa video, kung saan nagpapaalam si dating Congressman Mike Defensor. Alam mo ako, nung napanood ko ito, sabi ko, napakasakit sa kalooban ng isang ama na nagpapaalam siya sa isang anak. Akala mo kasi syempre, usually, Dr. J, di ba, nung ikay bata-bata pa, no, siguro mga 60 years ago ba yon, yung bata-bata ka o mga 50 years ago? Pero kung ikay nung bata-bata ka pa, syempre, nung halik ka sa iyong anak para magpaalam. Dahil ikay papasok sa trabaho, di ba? Ngayon, itong scene na ito, kung nasaan itong video na ito, nandun si dating Congressman Mike Defensor, siya ay nagpapaalam kasi siya ay magpapa-aresto na lamang o magsusurrender. Tama, Diba? Dahil siya ay susunod lamang sa batas nitong bansang Pilipinas, no? Kung mayroon pa bang batas, alam mo, sa totoo lang, gusto kong tanungin sa ating mga tagapakinig, sa iyo din, Dr. J, malaya pa ba tayo? Malaya pa ba tayo bilang mga Yun ang Pilipino? isang paradox, no? Yung paradoxical na katanungan. Kung malaya tayo. Maraming nagsasabi na malaya, in what sense? Ano ang kalayaan natin na katulad nitong nangyayari sa atin sa ngayon, no? Yung una-una, sasabihin ko yung ginawa nila sa SMNI, na nagpapahayag, kini-question ng mga angkor ng SMNI, itong gastos na ginawa nila, tinatanong niyong gastos nila dating Speaker Martin Romualdez, ano? Natanggalan ng, I don't know, na-suspend ang frequency ng SMNI, nawala sila sa ere. That is repression of press freedom and yung expression, freedom of expression. Ano? Ako tatanungin, yon ang aking pananaw. Bakit mo pipigilan ngayon ang taong bayan o ang mga tao na magpahayag ng kanilang mga saloobin tungkol dito sa nangyayari sa atin ng mga korupsyon? Ano? Ito, Dr. Hart, tingnan mo na lang. Itong si Rodante Marcoleta, si Mike Defensor, ito yung masigasig na nilalabanan at kanilang ini-expose ang nangyayaring korupsyon sa ating pamahalaan. Bakit sila ang hinuli, kinasuhan ng plunder? Bakit sila? Kasi gusto patigilin ang mga bunganga nila. Iyon lang naman ang nakikita ko na dahilan. Katulad yan, pag tinignan mo ang kaso laban sa kanila, yung plunder na yan, napakanipis, maraming mga abogado ang nagsasabi na walang invention lang yan. At kung hindi ako magkakamali, maaring darating ang panahon na madidismiss yan. Ang kaso na yan, madidismiss din. Kaya lang, the damage is done, Dr. Arno. The damage is done. Nakulong na itong mga taong ito sa mga gawa-gawa na mga akusasyon. Sa gawa-gawa, wala tayong magagawa. Ang nakaupo dyan sa ombudsman ay tauhan nila. At isa ito sa ginagamit nila para pagtakpan itong mga katiwalian na nangyayari sa bayan natin ngayon, Dr. Alam mo na nakakalungkot isipin nga, Dr. James, na magmula pa nung isang taon, no? Isang Pasko na ba ang lumipas, no? Walang nangyari dun sa pangako nitong si Pangulong Bongbong Marcos na may makukulong na daw. Ang mga ipinakulong ay yung mga maliliit na butete at yung mga, alam mo, yung mga shark patuloy na nanginginain sa kaban ng bayan. Ang isa pang masama, no, nakita ho natin itong classic example na isang katutak na pahayag, ebidensya ang ipinresinta dito kay Ombudsman Boying Remulla. Pero mukhang deadma ito no? Mukhang deadma itong si Secretary Remulla. O maaaring mabagal lang talaga ang case build-up nila. Pero, nakakaiba ito. Isipin mo naman, itong kay Senator Rodante Marcoleta, no, ito pinagdiskusyon na natin nung Biyernes, Dr. J. Kung bakit ang opinion natin, walang grounds itong kinakasong plunder, no?
laban sa kanilang dalawa ni itong si dating Congressman Mike Defensor. Aba, isipin mo naman. Kabilis, no? Kabilis. Kumbaga, expedited. Special lane siguro. Special lane, no? Itong kanilang kinase build up ito, special lane. Hindi katulad nitong kay Joel Villanueva na na miyembro ng Jesus is Lords. Jesus is Lords. Hindi ko lang alam kung sino yung Jesus. Pero small letter yung Jesus niyan. Alam mo, isipin mo sa kanya, bumalik sa PI. Di ba? Bumalik sa PI yung kaso niya. Ang sabi nga, hinog, ripe for picking. Pero ang ginawa, ewan ko, biglang nawala. Nauna pa itong na ipa-aresto itong si Senator Marcoleta at itong si Congressman Mike Defensor, Dr. J. Mag-iisip ka talaga. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman bobo ang mga Pilipino. Tama. Alam nila kung bakit. Tayo nga alam natin kung bakit. Hindi lalo na yung mga nakikinig sa atin, yung mga nakikinig sa Facebook at sa YouTube. Alam naman nila na kung anong totoo at ang nasa likod ng mga kaganapang ito, lalong-lalo na expedited ang pag-aresto dito kay Senator Rodante Marcoleta at itong kay Congressman Mike Defensor. Hindi katulad nito kay Joel Villanueva, parang may parking no? Park muna natin to. I-PI muna natin to. Di ba? Parking in place. Di ba? Parang PI, parking in place. Di ba? Parang ganoon na nangyari diyan Baka may parking fee. Parking fee. So, ngayon, yung sinasabi mo na expedited, sana, ano nga term nila? Sana all ba yan? Sana all yung term ni Kiko Pangilinan, yung sana all, narinig ko sa kanya yan Sana all expedited. Sana all expedited. Katulad yan, pagkuha mo dapat ng passport, kaagad andyan ang passport mo. Ganun kabilis. Yung pagkuha mo ng mga dokumento sa government agency, hindi ka na babalik, kaagad andyan. Kung ganyan kabilis ang serbisyo, ganyan kabilis sa serbisyo na ginagawa ng Ombudsman, Dr. R. Nako, siguro ang unlad na ng Pilipinas dahil sa sobrang bilis ng mga services nila, no? Hindi mag-aantay. Katulad sa healthcare natin, kung pagpunta mo sa ospital kaagad, nalapatan ng gamot sa mga government hospital, nako, palagay ko, bihira mamatay ang Pilipino. Dadami ang Pilipino dahil dyan sa bilis ng serbisyo. Sana all, Dr. R. Sana. Ang problema nga natin, Dr. J, hindi natin maintindihan. Baka ang akala ng ating mga taga-gobyerno, sa ating taga-DOJ, at pati itong sa opisina ng Ombudsman, akala niya siguro, mga anak tayo ni Mr. Bobo, diba? Kami anak ng taong yan at kami hindi bobo. Naiintindihan ho namin at nakikita ho sa aming mga mata na talaga naman ho na expedited itong ikinaso nila Senator Dante Marcoleta at Congressman Mike Defensor. Alam mo itong dalawang ito, no, masigasig, Dr. J, masigasig. Gusto nila talagang mailantad kung sino talaga itong mastermind na ito. Diba? Itong mastermind na ito, alam mo sa totoo lang, itong mastermind na ito, addict. Dr. J, addict talaga ito. Kasi isipin mo, hindi ka addict talaga sa pera itong taong ito. Isipin mo, pinlano niya lahat ito. No? Minsan siguro, alam mo, minsan yung mga addict mo, minsan yan, akala mo mukhang tanga, tatanga-tanga, mukhang tanga. Pero sa totoo lang, magaling niya magplano. Kaya yan, ako yan alam mo kung mapapatunayan natin kung sino yan, mailalantad. Ako, mas maganda dyan, death penalty. Diba? Isa dami ng ninakawan niya na Pilipino. Na ito na naman, pasensyahan po tayo. Kayo naman tahimik kayo ng tahimik. Ang daming Pilipino, tumatahimik na lang. Baka akala nyo
mariresolbahan ng mga problema nyo sa pagtahimik nyo. Tama. Tandaan nyo ho, araw-araw ho kayong ninanakawan. Diba? Diba? Araw-araw ho kayong ninanakawan, di nyo ho ba naiisip? Baka ho pagdating, no, in another 1 or 2 years, baka ho 90 pesos na ang kilo ng bigas. Tama. Diba? Oo. Dahil wala na ho tayong ginawa kundi umutang ng umutang. Diba? Baka akala nyo ho, alam niyo ho ba, dito si Dr. J, magaling to sa economics. Di ba Dr. J? Pag tayo, utang tayo ng utang, may influx ng pautang galing sa ibang bansa. Di ba tumataas ang mga ang interest rate? Mataas ang interest rate. Depende sa... Ay, ito ganito ang mga pag-uutang eh. Di ba ang rating ng meron tayong mga rating agencies na katulad ng Fitch, yung mga Standard and Poor, mga international rating agencies yan, na nire-rate nila ang mga bansa, ang mga kumpanya. Kasi yung risk na, kunwari, ang rating ng Amerika dati AAA rating, o AA+. Binagsak nila yan kasi sa nangyayari na gira na pinapasukan ng Amerika, bumagsak ng AA pa rin siya pero wala na yung plus, no? Ang Pilipinas, D+ tayo. Hindi ko lang alam ngayon kung anong bagong rating. Pero may nabasa ako the other week o 2 weeks ago, yung Fitch rating, nagsabi na deteriorating ang ating kalagayan. Ano? Ngayon, pag bumagsak ang rating mo sa mga rating agencies, may karampatang pagtaas ng interest rate pag ikaw umutang. At umaabot yan doon sa punto na hindi ka na pauutangin ngayon ng mga bangko, mga katulad ng World Bank, yung mga Asian Development Bank na yan, mga international financing agencies, o kahit sa local, tataas ngayon ang interest rate ng mga ini-issue mo mga treasury bills o T-bonds na sinasabi. Diyan kumukuha ng pangdagdag sa mga budget. Katulad ng budget ng Pilipinas, kunwari 5 trillion pesos. Pagka sinabi nila, oy, mayroon tayong deficit na 500 billion. So ang 500 billion na yan, Dr. R, ihahanap nila yan ngayon ng mauutangan para mapunan ngayon yung total na kakulangan sa budget. Pero ang nangyayari kasi sa atin, hindi naman napupunta sa ang budget, hindi napupunta sa tamang paggastos, kundi kung ilang taon itong nagdaan, Dr. R, na napunta ngayon sa bulsa ng mga buaya ng mga politiko dito sa atin, Dr. R. Alam mo, sa totoo lang, Dr. J, yan nga diba? Akala kasi ng ibang tao, nakaupo lang ho kayo, follow lang kayo sa social media, babasa-basa lang kayo ng thread, check kayo sa Instagram nyo, check kayo sa TikTok. Ano ho ba ang nangyayari sa inyo? Meron ho ba kayong nakamit? Basta ito kung tandaan nyo, wala ho tayong sisihan. Diba? Ito matahimik kayo, diba? Ito pa isang warning sa inyo, no? Ito pa isang matinding warning, Dr. J. Kailan daw yung bagyo, Dr. J? Wednesday yata, no? Wednesday daw. Malakas yung bagyo na pangalan, International Vavi. Tapos pag pumasok sa atin sa Philippine Area of Responsibility, magiging pangalan Inday. Inday Sara Duterte ang ngalan alam mo, nakakatuwa kasi ang pangalan niyan, Inday, no? Talaga naman siguro sa sobrang lakas ng dating nitong si Inday, may kabadong-kabado ang mga buhaya dahil baka tangayin sila ng baha. Pero ito ang warning sa inyo, mga nakikinig sa amin. Di ba, sabihan ho niyo yung mga kaibigan nyo din. Di ba, tumahimik kayo ng tumahimik. Tumahimik lang kayo ng tumahimik. Diba? Tapos yung iba dyan, kagagaling magsulat sa Facebook. Diba? Parang mga copywriters. No? Copywriters yan. Hindi natin na makakaila na
sangkatutak ang pagmimembro niya sa ChatGPT. Subscribe yung mga yan para makapagsulat. Alam niyo ho, sawang-sawa na ho kami sa kasusulat niyo. Kami ho dito sa The Truth Dr. Soner, gusto ho namin alamin din kung anong katotohanan on ground. Kaya ho, pag mayroon nangyayaring mga demonstrasyon, kami nagtutungo doon. Dahil galit ho kami sa korupsyon. Kayo ho, di ba, anong ginagawa niyo? Di ba? Tumatahimik na kayo sa social media. Hindi pa rin kayo nagpupunta din sa mga demonstrasyon para ipakita rin ang inyong galit dahil sa pagnanakaw sa bulsa ninyo. Di ba? Akala niyo hubay kami lang nanakawan. Di ba? Ito ho, tandaan nyo. Ang bagyo ho na Inday ipadating na sa Miyerkules. Handa-handaan nyo na ho yung mga salbabida nyo, no? Di ba? Baka ho mamaya, tatangayin ho kayo. Wag ho kayong sa aming magreklamo. Wag kayong magreklamo sa social media. Pumunta kayo doon sa Malacanang, sabihin nyo sa Pangulong Bongbong Marcos, Pangulong Bongbong Marcos, nasaan na ho yung pinangako nyong makukulong nung isang Pasko pa? Tama. Nung isang Pasko pa, mukhang wala. Kasi katulad ngayong kay Chis Escudero at kay Joel Villanueva, binalik nila for preliminary investigation ulit. So, babalik na naman. Ngayon ay hindi ko lang alam kung itong kay dating Congressman Romualdez, ano na ang status kasi dating speaker pala Romualdez, kung ano na ang status. At doon pa sa iba na pinangalanan nila Diskaya, pinangalanan nitong mga Marines, kung ano ang hindi natin alam, Dr. R, pero magpahinga muna tayo na kaunti. Sige. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang oras, alas 2:30 ng hapon, July 6, Monday, 2026, Dr. R. Alam mo, Dr. J, no, mabalikan ko lang yung yung mga nananahimik. Alam mo, meron namang sobrang maiingay. Alam mo, Dr. J, napapansin ko at na-obserbahan ko dyan sa mga pagdemonstrasyon para ilabas ang mga inaing ng taong bayan. Napapansin ko, Dr. J, sangkatutak ang grupo. Mayroong mga movement, mayroong kasama yung pangalan ni Vice President Sara Duterte, merong para sa transparency, merong kung ano-ano. Pero alam mo, pinakamarami, nilalagay nila yung pangalan ng ating Vice Presidente, Dr. J. Alam mo, napapansin ko. Alam mo, kaiingay niyan eh. Meron pang makakala mo, mga addict din eh. Akala mo, mga bangag din eh. Ang iingay dyan sa mga rally eh. Parang may masabi na lang, ang tawag ko dyan sa mga yan, may people. Diba? Wala, alam mo kasi nakakatawa din sa mga yan, Dr. J. Sat, kaiingay, kahit sino, titirahin, di ba? Hindi ba huwang kalaban natin ay ang pagbubusal sa doon sa bibig nung nakapiring, di ba? Yun ay hustisya. Di ba? Binubusalan ng hustisya natin eh. Dapat yun ang kalaban. Meron, alam mo, Dr. J, siyang katutak. May mga bata, may mga long hair, kaiingay, no? Diyan sa mga rally na yan, no? Yung mga demonstrasyon na yan. May lang naman, may masabi lang naman. Kung kayo kaiingay ninyo, edi mag-file kayo ng mga kaso. Diba? Para ho may mapuntahan yung inyong pag-ingay. Ito naman, may iba pang grupo, no? Akin lamang po napapansin. May kanya-kanyang grupo. Ang dami pa, may mga kasama pa yung pangalan ni Sara Duterte. Kawawa naman yung ating Vice Presidente. No? Pero alam mo, bawat kwento naririnig ko, no? Marami diyan, Dr. J. Marami lang vested interest, 'di ba? Kung hindi naghahabol ng maaring pagluklukan sa kanila sa gobyerno kung sakaling presidente itong si Vice President Sara Duterte, may nangihingi pa ng mga donasyon kung kani-kanino. No? Dahil siguro nakapangalan yung mga grupo nila, nirehistro nila sa SEC, akala nila tapos na sila doon. Tapos nakapangalan, mayroon pa pangalan, mayroon pa nakalagay na Sara Duterte. Hindi ba? Nakakahiya naman sa ating Vice Presidente. Ang problema, Dr. J, sangkatutak silang grupo, hindi sila magkaisa. 'Di ba? Hindi sila magkaisa. 'Di ba? Kaya nga siguro binuo yung
yung Rage Coalition para pag-isahin Pero alam mo, kanya-kanya pa rin silang, Dr. J, kanya-kanya pa rin silang epal dyan. Yun sa mga demonstration ground. Hindi ho kayo magkaisa kaya, di ba? At para naman siguro may mapuntahan yung mga demonstrasyon at yung pag-iingay natin. Hindi yung mema lang, hingi ng donasyon, di ba? Di ba, ako sa totoo lang, naiiya ako kay Vice President Sara Duterte, di ba? Kasi ginagamit pa yung pangalan niya, pupunta sila sa rally, mema lang naman. Kaya siguro si Vice President Sara Duterte maingat din siya doon sa mga pagpapakita doon sa mga katulad yung mga rally at demonstrations. Dahil nagagamit nga ang kanyang pangalan. Pero alam mo, Dr. R, tama yung obserbasyon mo Kasi common yan sa mga kung sino yung kandidato kunwari, na malakas. Marami doon ang nakabuntot at nagpapakita na sila daw ay tumutulong at kung ano-ano pa ang ginagawa. That is true sa mga political exercises. At tama ka sa iyong obserbasyon na ginagamit itong pangalan ngayon ni Sara Duterte sa fundraising, fundraising na hindi maganda yung ganyan na nagamitin mo yung pangalan. Dahil alam ko si sa Vice President Duterte, hindi naman siya nagpa-fundraising At malayo sa kanyang karakter na gagawin niya yon na magpa-fundraising siya. Pero dapat mag-issue ng statement ang ating Vice President na siya ay hindi nagpapahintulot sa kahit anong organization to raise funds in her behalf, Dr. R. Tama yung Dr. J, kasi nga isang katutak. Kita mo talaga Kaya lang, alam mo, minsan maiisip mo rin, di ba? Kaya yabang nitong mga to, kaiingay kaiingay nila. Hindi mo naman maintindihan kung totoong may mga miyembro. Ay sinasabi nung iba, ganito ho miyembro namin, dyan sa probinsya, dyan sa Davao, ganito ang miyembro namin. Alam mo, sa papel lang ho yun. Bago ho ako maniwala sa inyo, papuntahin niyo ho dyan lahat sa mga demonstrasyon para ho magsalita ng kanilang mga disgusto dito sa nangyayari ho na pagtatakip, dito ho sa investigasyon laban sa flood control, SCAB. Ang problema ho, yung miyembro nyo lang ho nasa papel. Tapos darating kayo dyan sa Senado, tatatlo lang kayo. O di ba? Dadating kayo sa EDSA, tatatlo lang kayo. Ang problema ba, nung hindi nagustuhan yung nangyari doon sa EDSA sa kasaliwasan, sinisi pa yung Iglesia ni Cristo. Totoo yan. Maraming ganyang operator sa politika. At 3 lang sila o 5, sasabihin doon sa politiko, ay, meron kaming 2,000 na members, o 10,000. Marami ka dyan, exaggerated yung kanilang sinasabi. At kung naive yung politiko, kung amateur, naniniwala naman siya. So kailangan ang kampo ni Sara Duterte, ni Vice President, marunong kumilatis, Dr. R, sa kung ano ang katotohanan. Kasi maraming ganyan para lang magkaroon ng pundo, para makalikom lang ng pera. At ginagawa nilang hanap buhay itong mga ganito at nabanggit ko kanina na fundraising na ginagamit ngayon ang pangalan nitong politiko na popular sa taong bayan, Dr. Ayun ang naging problema Bakit hindi nyo kaya gamitin yung pangalan ni Joel Villanueva, saka dito ni Chis Escudero para kayo mag-fundraising, di ba? Ang problema kasi, Dr. J, alam nyo, sa totoo lang, ako, napakahirap kasi Dr. J nung kaiingay dito sa Facebook. Hindi naman talaga diretso magsalita. Pupunta sa rally, marami daw silang miyembro, tatatlo lang naman sila. Tapos magbibigay ng konting allowance sa ilang vlogger, maingay na daw sila. Alam niyo ho, sa totoo lang,
wala ho tayong nararating, di ba? Kung gusto ho nating ilantad talaga kung sino yung mastermind na yan, yung addict na yupak na yan, dapat ho, maging solido ho tayo. Hindi ho pwedeng kanya-kanyang business, kanya-kanyang donation, kanya-kanyang fundraising, di ba? Tapos kanya-kanya kayong yabang na sangkatutak ang miyembro nyo. Pero nagmamalaki pa yung iba, Dr. Jen, dami daw nilang pumunta doon sa 2 araw na rally sa EDSA, sa sa Liwasan. Sa totoo lang ho, hindi ho ako naniniwala sa inyo. Dahil ho, ako mismo ay ilang araw kong iniikot yan, Dr. J, yung 2 rally sa EDSA hanggang gabi, hanggang matapos ang programa. Pati sa Liwasan. Alam mo, mayorya ng dumalo dyan. Maaring sabihin ko na 95% siguro ng attendees dyan sa mga rally na yan ay talagang mga kapatid sa simbahang Iglesia ni Cristo. Tama, kasi ang Iglesia ni Cristo, they are organized. No? They are organized and they have the discipline. At siguro na-inculcate sa kanila yung kailangan sama-sama tayo ipakita natin ang pagkadismaya ng ating nangyayari sa bansa natin. Ano? Kailangan kasi may kumilos, Dr. Harry. Marami kasi sa atin ang mga mamamayan. Ang attitude, wait and see. Tingnan natin kung ano mangyayari. Marami dyan nagsasabi, walang mangyayari dyan. Maraming nagkaganon na nagsasabi na wala naman kayong magagawa dyan. Ganon pa rin yan. Hindi naman pwede, Dr. Har, na tayo ay bilang mga Pilipinos, papayag tayo sa ganito, ganon na winawalang hiya na tayo. Tayo dito sa ating programa, in our own small way, no, sa maliit na paraan, tayo ay nag-aambag, no, sa pagpapaliwanag sa taong bayan kung ano ang tunay na nangyayari sa bayan natin. Pinagnanakawan na tayo tahimik pa kayo. Pa-TikTok kayo, Telegram, Instagram, Facebook. Hindi lang ako magmura, Dr. Har, kasi magagalit sa atin ng KBP. Pero talagang kayo, pinagnanakawan na, nire-rape na kayo, nakabukaka pa kayo at mag-i-enjoy, Dr. Har. Ayun na nga. Nagagalit na Kaya nga siguro, alam mo, sa totoo lang. Alam mo, katulad nito, no, pag-usapan natin itong oposisyon, kasi alam mo naman natin ang oposisyon ngayon, itong mga sumusuporta sa pangalan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na naipass on na sa anak niyang si Vice President Sara Duterte. O itong oposisyon, Dr. J, pupunta kong yari sa isang demonstrasyon para magpahayag ng kanilang saloobin, damdamin, no? Aba, isang katutak na grupo to, puro may Sara Duterte, Sara yung mga pangalan nila. Pero Dr. J, corner sila, corner. Hindi man sila mag-collaborate. Hindi sila mag-collaborate, Dr. J. Tapos, mayroon pang mga nahalo dyan na pagkaingay-ingay. Ingay-ingay, mura ng mura, talaga nagmumura. Dr. J, PI talaga. Diba? Ito yung mga walang kwentang tao Mga walang sense itong mga ito Mga hindi ko alam kung nakapag-aral itong mga to. Kasi totoo lang, hinahayaan pa rin nilang magsalita. Diba? Hindi na lang siguro isang abogado, isang ekonomista. Kung ibig na hingi ka sa stage, baka mas lalo kong ganahan ang mga netizens na nagpapalo dyan sa inyo mga binobroadcast sa rally, di ba? Lagyan ho natin ng konting laman. Kasi ako, napapaisip ako Baka naman kaya hindi lumalabas itong mga taong ito. Kasi, alam nila na hindi naman solido itong mga grupong ito Naturungan, di ba? Isang katuutang ang mga pangalan nyo, puro Sara, Inday Sara, ewan ko na kung ano mga pangalan nyo, movement, ek. Pero hindi nga kayo solid, siguro, kaya hindi lumalabas ang taong bayan. Diba? Para samahan kayo sa inyong paglalantad ng inyong disgusto laban sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Yan ang problema nyo. Diba? Yan ang problema nyo. Iingay nyo, iilan lang naman kayo. Totoo yan.
Kasi ang kailangan, ang diskurso kasi, hindi pwede yung kwan eh. Yung pulos ad hominem. Anong ibig sabihin ng ad hominem? Yung tatawagin mong pangit ang kalaban mo. Dati, yan ang example ng ad hominem. Ano? Sinabi mo, pangit yan. Yung kanyang ilong, ang ilong niya parang ilong ni Ridon. Kunwari, Dr. R, ano? Kilala mo si Ridon? Alam mo, hindi pwede yung ganon kasi kailangan dito matalinong diskusyon. Ang pagpapaalala at ang pagbibigay ng paliwanag sa taong bayan, hindi pwede yan daanin sa diskusyon na sabihin mo ang isang tao, yan ay ano yan, bakla yan, o yan ay pangit, yan ay maiksi, alam mo, hindi pwede yung ganon. So tama ang obserbasyon mo na dapat ang mga nagsasalita, yung may laman, yung marunong, at ang pagpapaliwanag sa taong bayan kung ano ang karapatan natin na nakapaloob sa konstitusyon. Kasi yun ang nakakalimutan madalas. Kasi may mga vlogger doon sa kabila, yung mga troll farm na nasa kabila, nagpo-post, doktorar, mga post ng mga mali na informasyon. Nakala mo, naniwala naman itong iba. Nakatulad nga, di ba, itong nangyari kay Ate Claire, may nag-post daw na sa Canada yung ginawa kay Ate Claire, yun ay bawal sa batas. Marami naman nagpapaliwanag na sa Canada, maliwanag na ang freedom of expression ay talagang sinusunod yan. Nakita naman natin ang mga pulis, hindi naman kumilos para pigilan yung sinisigawan si Auntie Claire. Hindi naman nakita ko ang video na hindi naman nila pinagbawalan magsalita yung mga taong nagsisigaw doon kay Ate Claire, Dr. R. Ayun, ayun na nga, Dr. J. Kaya nga, alam mo sana, yung sana man lang ganun, di ba? Iyan ay mga yan, wala namang mga Inday Sara movement, yung mga yan. Yan ay mga Pilipino na lumabas sa kanilang mga tahanan, maaaring sa mga kanilang mga trabaho, di ba? Para magpahiwatig ng disgusto at isa lang ang kanilang sinasabi, korupsyon, di ba? Nasaan ang pera ng bayan? Di ba? Iba na sideline na yun, sidebar na lang kasi yung ang pangit daw ni Auntie Claire. Pero makikita ko diyan, di ba? Parang mas disiplinado pa ang mga kababayan natin sa abroad, di ba? Sila nagsasama-sama ayon sa kanilang gustong mangyari na pagbabago para sa bansa. Dito yung mga movement, grupo, na yan eh. Dr. J, alam mo pinaparami yung fundraising nila. Alam mo, sa totoo yan, kung yung mga yan magkakaisa. Kuhanan nyo na po yung mga, alam mo, sa totoo lang, Dr. J, meron akong mga kaibigan dyan na laging nandyan sa mga demonstrasyon na yan. Alam mo, Dr. J, gumagastos siya mga yan, gumagastos siya mga yan sa sarili nilang bulsa. Ikaw ba naniniwala ka dyan sa mga sangkatutak na grupo na sinasabing sumusuporta kay Vice President Sara Duterte na sila ang gumagastos sa mga sarili nila at para sa mga taga-grupo nila? Hindi naman lahat dyan, Dr. J, well off. Diba? Marami dyan nagagaling sa Rizal. Marami dyan nagagaling sa dulo ng Laguna, sa Batangas. Sino sumusuporta dyan? Hindi ako naniniwala. Yung isa nakikita ko, naobserbahan ko, kaliit-lit ng sasakyan. Diba? Tapos, ang dami-dami daw ng miyembro. Pero siya kaya sumusuporta? Hindi ako naniniwala. Siguro, kung si Manong Chavit pa yan, nagsasabi niya, diba? Kung si Manong Chavit siguro magtatayo ng isang movement na may pangalang Inday Sara. No? Ako maniniwala na hindi na magpa-fundraising yan si Manong Chavit. Diba? Ang problema, ako tingin ko, walang audit yung mga fundraising niya na ginagawa nitong mga to. Huwag na nating sabihin na dapat yan nasa publiko nila o sinishare sa kanilang mga membro. Pero yun na lamang po sanang magkaisa na kayo. Diba?
Isang katutak ho ang inyong pinaparating. Isang katutak ho nagsasalita. Mayroon pa mga mukhang addict din. Di ba? Hindi mo alam kung saan napulot. Yung iba namang mga malalapit dito kay Vice President Sara Duterte, tuwang-tuwa pa. Nagsasalita yung kaingay-ingay, nagmumura pa. Di ba? Ano mararating natin? Hindi kayo ilagak mo natin ang mikropono sa bubuklod sa ating lahat. Diba? Tapos huwag na ho kayo masyadong maraming vested interest. Isang katutak ko kasi vested interest nyo eh. Kaya ho walang nangyayari din sa inyong mga demonstrasyon. Diba, Dr.? Tama, kasi pag-organisa na, pag sinasabi na organizing ng isang movement o di kaya itong katulad itong pagsusuporta sa isang kandidato, hindi madali gawin yan, Dr. Arno, lalo na kung walang pundo. Dahil yung pag-organisa ng isang sectoral o multi-sectoral organization na isusulong, kunwari, ang isang kandidatura o isusulong ang isang ideology o isang movement, yan ay kailangan, ang realidad sa ground kasi, Dr. Arno, kailangan may pundo eh. At meron kang dedicated organizer at mga speakers na nagpapaliwanag sa tao ano itong movement natin. Kung ito'y movement against corruption, against the flood control scam, against the abuse of this government, kailangan may mga speakers ka na matitino na nagpapaliwanag sa inoorganisa mo. But without those na sinasabi mo kanina, nagsasalita lang doon sa gitna ng kalsada, nagmumura, walang masyadong naniniwala dyan. Nagmumura ka lang, babalikan ko pala, ad hominem lang yan. Ang talagang solid organizing na ang taong nagiging member ng organization, sila po ay enlightened, no? Napaliwanagan ng gusto kung bakit kakasapin ng organisasyon na ito, ano ang ating layunin, ano ang gusto natin marating, at alam nila kung ano ang kahihinatnan nila sang sumali sila sa ganyang organisasyon, Dr. R. Alam mo, Dr. J, meron na nag-message sa atin ngayon lang, di ba? So, ano ho ba ang stand nyo? Ito ang tanong niya, ano ho ba ang stand nyo doon sa ginawang pag-aresto doon sa kay Senator Marcoleta at Mike Defensor daw? Alam niyo ho, katulad rin ho nung sinasabi namin ng Biyernes, kami ho, ang opinion namin, hindi ho kami naniniwala na may sapat na batayan ang pagka-aresto o ang pagpapile ng plunder cases against the Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. So, ay simple lang ho ang sagot namin. Mariin po namin itong ikinukundena. Lalong-lalo na ho kung ang comparison ay ang mga dapat na nakasuhan at naipakulong at nakasuhan ng mga plunder cases dito ho pag-alipusta ho sa mga buwis na binayad nyo at pagnanakaw ho gamit ang flood control. Di ba, Dr. T? Ano pa yun? Meron pa ba tayong ipi-play na isang ano pang ipi-play natin? Wala na muna, siguro i-reserve natin to, Dr. J, pero ito lang dapat lang siguro talaga, Dr. J. Alam mo, for any movement to be successful, dapat alam mo, nagkakaisa yan, di ba? Dahil ikaw, Dr. J, naalala ko, kay nag-organisa rin ng para sa isang party list, di ba? So, simple lang naman ho yan, no? Simple lang naman ho yan. Dapat ho. Unang-una, alam mo, Dr. J, meron na silang branding. Ang branding na nila, si Vice President Sara Duterte. No, yun na ang branding nila. Kaya lang, unfortunately, the focal point should be the brand itself. Unfortunately, for so much vested interest, ang ginagawa nila siguro, hingi sila ng 20,000, 10,000, tapos gagastusin 5,000. Yung 5,000, alam mo, yung founder o kung sino man yan, sekretarya, gagastusin sa sarili niya. Alam mo, ilan-ilan lang ang nakikita kong mga movements o mga grupo na nakikita ko talagang
transparent sila. Dr. J, pinapaliwanag nila saan nagastos. Meron pa nga ako nakitang isang grupo dyan sa Davao, Dr. J, sinasabi na niya, huminto na ho kayo, wag na ho kayo mag-donate dahil itinigil na ho yung rally. Kudos ho dyan sa grupo na yan. No? Hindi ko na ho babanggitin ang pangalan ninyo, pero nakita ko yan, Dr. J, talagang sinasabi niya, wag na ho kayong magpadala ng pera, wag na ho. Diba? Yan ang totoo. Diba? Yan ang totoong grupo. Diba? Hindi yung katulad nyo na mga mayroong smile-smile pa kayo, post kayo ng post sa Facebook, wala naman ho talaga kayong tunay na malasakit sa bayan. Maaring meron nga, Dr. J, pero mas minagmamalasakitan ang fundraising campaign. Tama ka. Yung sinasabi mo kanina na karanasan ko, malawak ang karanasan ko sa multisectoral organizing, na dahil yung isang na-organisa ko na grupo, yung Kilusang Gabay sa Kaunlaran, na mayroong mga 47,000 plus members, no, throughout Metro Manila. Hindi ho madali mag-organisa. At lalo na kung, alam mo, yung pagsistema ko ng pag-organize, Dr. R, aside from membership development at yung pagre-recruit, ang lahat ng mga leaders mayroong tinatawag namin na leadership training seminar na tinitrain yung mga leaders. Hindi pwede yung ampaw na organizing, dahil sanay tayo sa solid organizing. At yung sinasabi mo nga kanina na party list, naging matagumpay din naman dahil pangatlong termino na kami. Hindi ko nababanggitin kung sino ang aming kongresista sa ngayon dahil controversial. Pero yan ay nakatatlong termino na kami. So ibig sabihin, ang pag-organize namin ng mga organization na yan at dahil sa aming experience, ayan ay talagang solido na pag-organisa, na pag sinabi mong pumunta tayo sa ganito, tiyak ang mga leaders at ang ibang mga members ay darating. So ganyan po dapat, Dr. R. Itong kung gusto nila yung kay Ginang Sara Duterte na ma-organisa yan, hindi pwede yung loose organization. Kaya siguro the beauty of the raid, yung na-organisa nilang raid, yan ay unti-unti na yan ay to solidify all the forces that want to support Sara Duterte. Hindi lang dito sa impeachment case na ito, kundi sa mga darating panahon, Dr. R. Ayun na nga, Dr. J, kaya alam mo, sa totoo lang, no, napapag-isip ako minsan siguro, minsan yung iba pa nagsasabi pa dito pag nakaharap si Vice President Sara Duterte, Miss Vice President, kami meron kaming 30,000 members, meron na kaming 100,000 members, meron na kaming 1 million members. Ito ang challenge ko sa inyo, di ba? Ngayon nasasalang itong si Vice President Sara Duterte sa impeachment proceedings diyan sa Senado. Bago nyo ipagmalaki yung bilang ng inyong membro, kung yan talaga ay voluntaryo na nagsusuporta kay Vice President Sara Duterte, paapirin nyo dyan sa Senado, tutulungan namin kayong ibalita na itong particular nyong grupo, abay naparating lahat ng membro, pero hanggang wala kayong napaparating na warm bodies, wag kayong singhal sa Facebook, kaiingay nyo, wala naman talaga kayong bilang. Diba, yung miyembro nyo nasa papel lang. Dadalhin nyo kay Vice President Sara Duterte, ito listahan namin ng miyembro, isang buong Manila paper, Dr. J ang dala. Diba? Pero ngayon, kung talagang sumusuporta ka kay Vice President Sara Duterte at mga voluntaryo nyo itong miyembro, voluntary ibig sabihin, voluntary, gagastos na sarili, Dr. J, doesn't matter, wherever, diba? Isipin mo, tayo nandito tayo sa far south, minsan far south pa tayo nanggagali, pero araw-araw, kung kailangan ng suporta, kailangan ibalita, nagpupunta tayo. Ngayon, meron kayong 40,000 members, 50,000 members, papuntahin nyo nga ngayon dyan sa Senado, di ba? Kahiingay nyo, wala naman pala yata kayong miyembrong totoo. Ang miyembro nyo lang ay nasa papel. Kaya alam mo, ang magagawa nyo lang dyan, kung nandiyan kayo sa Senado, makipagkaisa kayo sa iba ding grupo. At huwag kayong talak ng talak, lalo walang nararating ang talak ng talak, uminom na lang kayo ng alak. Yung nagtanong kanina tungkol kay Marcoleta, ang masasabi ko naman doon, let the law
due course ng law yan. Bahala ang batas dyan, no? Si Marcoleta, maraming abogado yan, and he is also a lawyer. He knows what to do. Hindi huwag tayo masyadong mabahala dyan dahil yan naman ay alam nila kung ano ang tayo layman, si Marcoleta abogado. So hayaan natin kung ano mangyayari dyan sa batas. At tignan na lang natin kung magiging patas ang batas pagdating kila Marcoleta, Dr. Rat. Ayun, Dr. J, okay, magpapaalam na, no? Alam mo, ay pasensya tayo dun sa mga mayayabang na mga grupo. Pakita niyo ho ang inyong warm bodies dyan sa Senado. Kailangan ho kayo ng inyong Vice Presidente, Vice President Sara Duterte. Kami ho'y naniniwala na hindi rin siya guilty. Kaya kami ho'y nandyan. Hindi ho kami malaking grupo. Ilan lang ho kami sa estasyon at ilan lang kami sa programa. Pero kami ho'y susuporta. Diba ho? Magpapalabas ho ng manifesto ang The Truth Doctors on Air tungkol dito sa nangyayaring impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pero kung sasabihin niyo ho, kami ho ba'y nag-appear? Opo. Ito po huli si Dr. R. Nagpapaalam po sa inyo. Magkita-kita po tayo muli sa Miyerkules. Same time, same station. At doon sa nagsasabi na isang political official na dapat umattend si Sara Duterte sa impeachment trial, ang konstitusyon natin nagsasaad na impeached official is not required to appear in person or take the witness stand. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. All the truth, doctors on air. Balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth, hide the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan sa isyong mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to.